Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Elijah Paul John Valdez, at welcome sa ating daily devotions. Ang ating verse for the day nasa unang Pedro, chapter 3, verse 15 to 16. Sinasabi dito na, igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso at sambahin ninyo siya bilang Panginoon. Lagi kayong maging handang magpaliwanag sa sinumang magtatanong sa inyo tungkol sa pag-asa na nasa inyo. Ngunit maging mahinahon at magalang kayo sa inyong pagpapaliwanag. Bilang mga lingkod ni Kristo, panatilihin ninyong malinis ang inyong budhi upang mapahiya ang mga nanlalait at humahamak sa inyong magandang pag-uugali. Ang mga apologetics ay literal na pagtatanggol sa pananampalataya. Sa bawat henerasyon, naharap ang mga tao sa mga hamon, tanong at alalahanin ng imensahe ng Ebanghelyo ng pananampalatayang Kristiyano. Ang mga Kristiyano ay naghahanap hindi lamang upang ipaliwanag ang kanilang mga paniniwala, kundi upang papurihan din ang kanilang mga paniniwala. Sinasabi sa talatang 15 ay nagtuturo sa Kristiyanong apologist na maging handa na laging ipagtanggol ang sinumang magtatanong sa iyo ng dahilan ng pag-asa na nasa iyo, ng may kagiliwan at paggalang. Ang mga apologetics ay tumutulong sa iba na bumuo ng isang intelektual at makatwirang pagsusuri sa mensaheng Kristiyano. Ang layunin ng pagiging apologetics ay palakasin ang pananampalataya ng mga Kristiyano at maakit ang iba sa Ebanghelyo. Ang mismong mensahe ng Ebanghelyo ay laging may kakayahang manghikayat. Hindi ito kailangan gawing mapanghikayat. Ang Ebanghelyo mismo ay matino at magkakaugnay at sumasagot sa mga tanong tulad ng kung bakit may pagdurusa sa mundo o mahalaga man ang mga tao, buhay pagtapos ng kamatayan at iba pa. Ang pag-iebanghelyo ay maaaring sa katunayan ay sariling paghingi ng tawad. Ang mismong mensahe ng Ebanghelyo ang katotohanan ng Diyos ay namatay para sa atin kay Jesus upang ipagkasundo tayo sa Kanya sa buong kawalang hanggan. Ay sumasagot sa marami sa mga tanong ng mga tao tungkol sa katotohanan at sa kaguluhan ng buhay. Upang matulungan ng mga tao sa kanilang mga pagdududa, kanilang mga tanong at kanilang pakikibaka, tinuturuan tayo ng mga apologist na magsalita sa wika ng kultura ngayon. Gusto ko rin na gamitin ako ng banal na espiritu para hikayatin sila na maniwala sa katotohanan para hindi sila mapunta sa impyerno dahil sa hindi nila napatawad ang kanilang mga kasalanan. Ako ay nagmamalasakit sa kanilang mga kaluluwa kahit na halos hindi ko sila kilala at maraming pagkakataon ay hindi ko pa sila nakikilala. Ang aking puso ay nasasaktan para sa kanila at ang aking kaluluwa ay nabibigatan sa pangangaral ng Ebanghelyo at sa pagbibigay ng mga dahilan upang maniwala rito. Ang mga Kristiyanong apologist ay hindi dapat makipag-away sa mga tao tulad natin. Dapat natin gawin ang lahat para hindi uminit ang anumang talakayan o debate, maging ito sa isang hindi Kristiyano o kahit sa isang kapwa Kristiyano. Hindi tayo dapat na makipag-away sa mga tao. Ipakita natin sa kanila kung gaano tayo nagmamalasakit at ipakita ang pagmamahal, kabaitan, pakikiramay. Paalam sa kanila na ang tanging dahilan kung bakit natin ibinabahagi si Kristo sa kanila at sinusubukan nating hikayatin sila sa paniniwala ay dahil mahalaga sa atin kung saan sila mapupunta sa kawalang hanggan. Kaya't kapag nagbigay ng depensa, ngunit huwag tayong maging defensive. Tayo magbigay ng argumento at huwag rin tayong magiging argumentative. Muli, ako ang inyong lingkod, Elijah Paul John Valdez, at dito na nagtatapos ang aking daily devotions.